Okay, first word of God for the night. Okay, unahin ko na po yung devotion ko po kaninang umaga. Ito po yung word of God for the night. Okay, ito po yung una and then another video sa pangalawa. Okay? So, 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Again, 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Dito nakalagay po, so we do not focus on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ako po ay nagagalit kanina habang nakikita ko yung palabas sa YouTube regarding sa pambabash nila kay Miss Chelsea Manalo. Sabi nila, ganyan, ganun daw, hindi na raw mananalo kasi raw maitim daw, kesyo-kesyo. Pero yung mga tignan po ninyo, yung mga nagbash, gumagamit ng dummy account. Kung talagang matapang sila, why don't they use their own account? Alam po ba ninyo, kung merong isang tao na ibabash ng husto pag nandito, tatawagin ng kung maraming pangalan sa panahon ngayon, kung sakaling nandito pa itong taong ito, pero wala na po siya rito. Pero hinihintay natin siya anytime. Sino itong taong ito? Naging tao po siya 2,000 years ago. Si Jesus. Pag nandito po si Jesus na buhay sa generation natin na ito, ibabash siya ng mga religious leaders. Amen? Ibabash siya ng mga nasa religion. Ibabash siya ng mga tao. Baka sabihin nila, ay, ganyan naman ang suot mo, kasimple mo lang. Di ba? Mga tao ngayon mapaniste. Okay, pero tignan naman natin ang Word of God, Word of Jesus Christ. 2 Corinthians 4:18, nabasa na po natin. Tatagalogin ko po ano po. Tayo po ay hindi tumutuon doon sa nakikita ng ating mata. Sapagkat ang nakikita ng mata ay lumilipas. What? Yes, hindi ako nagsabi niya ng Biblia. Ang nakikita ng mga mata natin ay lumilipas. Pero ang hindi nakikita ng mata ay mananatili magpakailanman. You know what? It's about time for us to think kung ano yung mananatili magpakailanman. Itong mga taong panay bash, itong mga taong, alam niyo po ba mga tao ngayon masyadong tumitingin sa appearance? Masyadong tumitingin sa appearance. Kaya yung ibang tao na mabababawang faith, maski Kristiyano na, nawawalan po sila ng kumpiyansa. Kasi raw, yung itsura nila ganyan, sabi ko, alam ninyo, ang itsura ninyo, kung si Jesus ay nasa inyo, gagawin niyang glorious ang itsura niyo. Makinig po kayong mabuti. Ito wala po akong sasabihin pangalan dito. Pero may nakikita po akong mga artista noon, mga 2007, 2004, magaganda sila noon, mapupogi. Pero ngayon nakita ko may mga itsura pa rin pero wala sila kay Jesus, hindi sila born again. Ang mga itsura nila parang damatan na, masyusyonda na. Pero hindi naman po sa pag-aano. Meron kaming mga kasamahan dito, mga mananampalataya, nasa 50 plus na, mas mukha pang bata sa kanila. Hindi po ako nagbibiro. Hindi naman po mistis at mistisa ito mga sinasabi ko. Pag na kay Lord ka, papopugiin ka niya, pagagandahin ka niya. Amen? Kaya nga po si Jesus Christ, hindi po binanggit ang kanyang itsura. Pero kung akong tatanungin po, personally, tumingin ka sa isang Saudi Arabian, ganun ang itsura ni Jesus. Sa isang Iranian, ganun ang mukha ni Jesus. Kasi purong Hudyo ganun ang itsura. So may itsura pa rin, di po ba? Pero ang point lang kasi, nung iba, ang depiction nila kay Jesus, gwapo, tipong ganito ganyan, parang feminine looking. No, si Jesus po, tandaan nyo, karpintero yan. Malaki ang katawan niya, malaki ang muscle niya. Sanay sa trabaho yan, sanay sa hirap yan. Di ba? Oh, karpintero yan, masipag yan. Pero kailangan niyang iwan yon dahil magmi-ministry na po siya at the age of 30. Hindi ba? 29 years nang ginawa yon. Tinutulungan niya yung ama-amahan niya. Tandaan niyo si Joseph po, hindi niya tatay. Foster father lang niya si Joseph. Kaya si Jesus po, naniniwala ako, ay typical na Hudyo ang itsura. Amen? Kaya sabi ko sa panahon natin ngayon, baka ibabash siya or something dahil, di ba? Ang mga tao ngayon, iba na po ang mundo ngayon. Ang mga tao ngayon, pa-TikTok, parang, di ba? Parang kumukuha ng identity sa mga crowds na pwedeng
mag-views sa kanilang mga videos, kumukuha ng identity doon sa mga pwede nilang maging followers. Hey! Ako hindi ako followers ng kahit na sino. I am a follower of Jesus Christ, my Lord and Savior. He gave Himself for me to save me. And He saved me, and He loved me, and truly loves me forever. Subscribe to this channel, and again, this is Word of God Part 1 for the night. Thank you, and Jesus truly loves us all. May Part 2 po ito, mamayang konti i-record ko. Word of God Part 2 for the night. Amen. Thank you, Jesus.